Anong binalik yung droga na sinasabi niya? Walang binalik na droga. Yung droga po, na problema na matagal na panahon, na yung promise ng kanyang tatay, tatapusin for 3 months, lumipas yung 6 years na term, nandyan pa rin yung droga. Hindi natapos yung droga. Nadagdagan pa. Kasi alam na ninyo yung nangyari, di ba, yung naging revelasyon, mga kababayan, doon sa Quadcom. Lumalabas yung mga sindikato ng droga, barkada nila. At sabi ni Trillanes, mga kababayan, ang pinaghabol yung kompetisyon. Hello po mga kababayan. Narinig ninyo mga kababayan yung raids coalition rally sa Davao. Matindi yung mga binitawang salita po ni Bastos, Mayor Bastos Duterte. Baste. Pero mas maganda nang tawagin natin na Mayor Bastos. Matindi yung pambabastos na ginawa mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa bagay, mga kababayan, hindi naman po hindi na nakapagtataka kasi buong pamilya niya bastos, yung tatay niya bastos, lahat sila bastos. So ito yung ori na gusto ninyong leader. Yan Si Marcos, sira na puwet niyan kung ano-ano siguro ang pinapasok. Sabi po nitong Pinoy CCTV, I have never heard PBBM saying nasty things to any Duterte. Bakit kay itong mga Duterte? Madali lang magsalita ng kabastusan. Tapos, pinapalakpakan pa ng mga tagasunod. Pangdabaw lang talaga, attitude nila. Never na sa nasyonal. So, nagduda pa nga ako ng post nito, mga kababayan ng Broken News. Chinik ko sa mainstream. Kung totoong sinabi, talagang sinabi pala ni Baste na yung point daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos sira na kung ano-ano siguro niya yung pinapasok. Baka po sa inyo. Di ba? Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nagka-diverticulitis. Yung tao naman po, hindi man minsan na maiwasan ng isang tao yung magkasakit. Kahit na yung isang pangulo po, nagkakasakit. Pero bastusin mo ng ganyan, talagang matindi, mga kababayan, itong mga Duterte. And I think itong mga pagmumura, below the belt attacks, siguro kailangan na reviewin ito ng Department of Interior and Local Government. Kasi si Mayor Bastos, under siya ng Department of Interior and Local Government, yung mga public officials, mga kababayan, may dapat silang ino-observe na tinatawag na Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials. I-review siguro itong mga utterances, mga kababayan, and below the belt attacks ni Mayor Bastos. Kasi pag pinalampas natin ito, ang ganitong mga pag-uugali, titingalain ito po ng ibang mga officials, kaya namimihasa sila kasi hindi natin pinapanagot. Baka pwede itong i-review, hindi lang ng Department of Interior and Local Government, kundi pati ng Ombudsman, para may sailalim po sa disciplinary action and possible removal siguro from office kung may nalabag, mga kababayan, sa Code of Ethics, Code of Conduct and Ethical Standards ng mga public officials. Itong si Mayor Bastos ng Davao City, grabe po yung mga pinagsasabi. Imagine, Presidente, sabihan mo ng ganyan. Si Marcos, sira na niya ang point niyan. Kung ano-ano niya siguro yung pinapasok. Ganon kabastos, mga kababayan. Ganon binastos ni Baste, yung ating Pangulong Bongbong Marcos.
Pakinggan ninyo kung gaano kabasto si Baste, mga kababayan. Itong si Marcos, galing buang na ni. Buang, adik, ingon pa sa iyang igsuon, bangag, sirayong puwet, diverculitis, Matindi kung po. ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Nagsisigawan pa Binalik yung mga droga, followers niya. binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon Anong- yung putang inang Anong binalik yung droga na sinasabi niya? Walang binalik na droga. Yung droga po, na problema na matagal na panahon, na yung promise ng kanyang tatay, tatapusin for 3 months, lumipas yung 6 years na term, nandyan pa rin yung droga. Hindi natapos yung droga. Nadagdagan pa. Kasi alam na ninyo yung nangyari, di ba, yung naging revelasyon, mga kababayan, doon sa Quadcom. Lumalabas yung mga sindikato ng droga, barkada nila. At sabi ni Trillanes, mga kababayan, ang pinaghabol yung kompetisyon. Di ba ganon, mga kababayan? Ang lumabas doon sa Quadcom. So ang sinasabi ni Quadcom investigation, mga kababayan. So ang sinasabi ni Baste, ibinalik yung droga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang ibinalik po. Ipinagpatuloy yung paglaban sa droga. Pero yung war on drugs ng ating Pangulong Bongbong Marcos, bloodless, hindi tulad ng ginawa ng kanyang tatay, bloody drug war. Kaya nga yung kanyang tatay na-deliver doon, mga kababayan, sa dahig as a consequence ng kanyang bloody war on drugs. So maling sabihin na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ibinalik yung droga. Kasi ang ibig sabihin pag binalik yung droga, nasolve nila yung problema sa droga at ngayon bumabalik na. Ibinalik. Ibig sabihin, yung ating Pangulong Bongbong Marcos involved sa droga. Negosyo din ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung droga. Malabo siguro po, mga kababayan. Walang ganon. Ito yung narrative nila kasi gusto nila, mga kababayan, sabihin na yung ating Pangulo nga ay bangag, adik. Tingnan naman ninyo po ang itsura ng nag-accuse sa ating Pangulong adik. Di ba po? Malayo po. Sa itsura pa lang, physical appearance ng ating Pangulo at buong family, malabo na adik at malabo na involved o nag-tolerate sa droga, nagpabalik sa droga. Walang ganun po. Tama, mga kababayan? Yan ang sinasabi na dito. pinapasok siguro dyan. Puro fake news. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung... Ano binalik yung kriminalidad? Bakit? Natapos ba yung kriminalidad? Yung criminality widespread during the time ng kanyang tatay. Bakit? Yung involved mismo yung gobyerno sa criminality. Yung war on drugs mismo involved sa criminality. Bakit? Crimes against humanity yung nangyari, mga kababayan. Ang daming namatay. Hindi nabigyan ng due process. Nadamay pati mga bata. Kaya nga wanted na ngayon pati si Bato de la Rosa. And maybe sunod si Bongo. At baka damay pa yung kanyang kapatid na si Sara Duterte kasi nasa lista din ng ICC sa kasong crimes against humanity. So lahat, mga kababayan, binabaliktad ni Baste. Sa kanyang naging speech doon sa Rage Coalition rally sa Davao, mas tumindi po yung criminality. Bakit? Yung involved na mismo, yung buong makinarya ng gobyerno sa criminality. Di ba po, mga kababayan?
Yung kaso ng kanyang tatay Crimes against humanity. Si Bato, ano yung kaso? Crimes against humanity. Bakit? Thousands of Filipino people ang namatay. At ang nag-utos yung kanyang tatay mismo. Ang chief enforcer si Bato. Mismo sa bibig ni Bato, ipinag-utos niyang sunugin yung mga bahay. Tapos, sasabihin niya doon sa Senado, nang natrap siya doon, na never siya na may pinapatay. Wala daw siyang pinapatay. Yan si Bato. At wala akong inutusan na patayin ninyo yan. Alam niyo na yan. Ano, gusto niyo patayin? Kita mo? Gusto niyo patayin? Patayin niyo. Puntahan niyo. Buhusan niyo ng gasolina. Yung bahay, sindihan ninyo. Recorded lahat. Pakita ninyo na Yung ginawang katarantaduan ng pinatay na tao. At wala akong inutusan na patayin ninyo yan. napakasinungaling. Alam niyo na yan. Ano, gusto niyo patayin? Gusto niyo patayin? Patayin niyo. Tapos sasabihin ni Baste, binalik ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung criminality. Yung criminality po, laganap nung administration ng kanyang tatay at ang involved mismong gobyerno sa criminality. You see? Kaya yung kaso, crimes against humanity. So, puro kasinungalingan mga kababayan yung pinagsasabi ni Baste. Itong si Marcos, yung korupsyon. At ngayon yung putang inang yan, Tindi. gusto pa magpatagal ng termino niya. So, inaakyos niya yung ating Pangulo na gustong mag-extend ng term. Yung narrative ni, narrative ni Amy Marcos. Ano sabi ni Amy Marcos? May sinusulong daw na CONAS, Constituent Assembly. Kasi daw, alam daw ng mga kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si Sara Duterte ma-acquit sa Senado at mananalo sa 2028 presidential election. Kaya ang isinusulungan niya, hindi nila matalo si Sara, Constituent Assembly, para hindi na niya wala ng eleksyon na mangyari. Then extendan niya yung term ng mga local officials, pati yung presidente, hanggang 2033. Yun ang narrative ni Amy Marcos. Ito ngayon ang sinasabi ni Baste doon sa Rage Coalition. Sino man maniwala sa kwento ninyo? O di ba, mga kababayan, pinafloat nila yung kwentong ito kasi po gusto nilang ilihis yung issue sa impeachment case laban sa kanyang kapatid. Pilit nililihis kung ano-ano na lang, mga kababayan, ang pinafloat nila na kwento. Puro baliktad po. Di ba po, mga kababayan? Yan o. Magaling din. Sa kawalang hiyaan. Itong si Marcos, Magaling daw sa kawalanghiyaan. Walang ginawang kawalanghiyaan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang marami po sila, kaya nga patong-patong na kaso ang kinakaharap ng kanyang pamilya. At pagdating sa kawalanghiyaan, kabastusan, inamin mismo ng kanyang tatay, gusto ninyo mga kababayan, i-repliko. Kaya nga sabi ko mga kababayan, hindi na tayo nagtataka kung bakit napakabastos ni Baste. Binabastos yung ating Pangulong Bongbong Marcos in front of the public. Mana sa kanyang tatay na napakabastos. At proud siya sa pagiging bastos. Yan inamin mismo ng kanyang tatay, saan pa man magmana yung buong pamilya niya. Yung karakter ko, gano'n talaga. Baski saan mo ko ilagay, gano'n ka. Even in front of anybody. Gano'n talaga ako. Bastos ako. Kita mo na? Walang hiya ako. Kasi Kaya yung buong pamilya niya, walang iya. galing ako sa baba. Kung anong puno, Yung karakter siyang ko, bunga. gano'n talaga. Yan daw ang Baski saan karakter mo ko niya. ilagay, gano'n ka. Proud Even siya. in front of, Bastos daw siya kahit anybody. saan. Ganon talaga ako. You see? Bastos ako. Walang hiya ako. Walang iya siya. Ayan, Galing lang ako. Galing ako sa baba. Pare-pareha sila. Napakabastos
Ganing buang na ni. You see? Buang, adik, ingon pa sa Tingnan na iyang ni gusto. Sora na nag-accuse ng adik. Sino yung mukhang adik, oh? Sira yung puwet, tuberculitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Kaya pati mga followers, napakabastos. Yung binabastos nilang presidente, mahal ng ating mga mamamayang Pilipino. Kasi napaka-bait, napaka-talino, at napakasipag. Sige lang ang ikot mga kababayan para magatid ng serbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Tingnan naman po ninyo yung ating Pangulo. Ito yung binabastos nila. Kaya hindi maniwala yung ating mga mamamayan. Oh. Mahal na mahal. Sa Obando, Bulacan siya. Kaya laging pinagkakaguluhan. Ngayon, yung rally nila doon sa yung race rally, napakakaunti na lang mga kababayan ang pumunta. Ayan lang ang crowd nila. Oh. Rage Coalition. Nasa loob lang mga kababayan ng isang binyo yung rally nila. Bakit? Kukunti na lang yung dumadalo. Kasi sino ba ang Sino bang makikinig sa mga speeches ng mga leader na puro hate speech, puro paninira, puro pagbabanta ang maririnig mo? Di ba po mga kababayan? Yung ating Pangulo, pinagkakaguluhan ng mga tao. Yan o. Kita ninyo ang crowd na yan? Nagsisiksikan mga kababayan. Mahal na mahal ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Puro lang pagserbisyo kasi ang ginagawa sa mga mahirap, sa ating mga mamamayan. Oh. Kaya sila inggit na inggit. Galit na galit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mga kababayan, kung ang ating Pangulo i-extend, halimbawa pa i-extend hanggang lifetime na, matutuwa yung ating mga mamamayang Pilipino kasi may matinong leader na talagang totoong naglilingkod. Puro lang pagsiservisyo ang iniisip para sa ating mga mamamayang Pilipino. Ito yung pamilya Duterte. Puro paninira, pagbabanta, pagmumura, pambabastos, panlalait, kung ano-anong kabastusan. You see? Kaya yung tanong natin, ito ba yung gusto ninyong maging presidente? Oh? Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Yes. Dali. Yan o. Putang ina ninyo. Putang ina ninyo. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Yes. Country is going to hell. Ganyan ang gusto ninyo? Ina ninyo. Proud kayo sa ganyan? Lahat. Ay, putang ina mo ka. Ang ina mo ka. Ang puting ina ang show ninyo. Tindi. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his hand. Imagine myself cutting his hand. Tindi. Yan yung mga magkakapatid na violente, mga bastos. Sa mga katabi. She may not like. Siminet. Kaya pati po yung kanilang mga supporters, puro bastos. So yun ang ating panawagan po sa DILG. I-review ninyo yung speech po ni matindi. Marami pa siyang sinabi, kaya lang, wag na. Diba? Mga kababayan? Puro false accusations. Puro fake news. Puro pagbabanta. So yun ang ating panawagan sa DILG, pati sa Ombudsman. I-review po ninyo yung speech nitong si Baste kasi isa siyang local official, isang mayor. Tingnan ninyo kung may violation na ba. Sa tingin natin may violation po sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, mga kababayan. Kailangan linisin natin.
yung ating gobyerno sa mga uri ng taong tulad nito. Tama po, mga kababayan?